Kasi danas ko rin yan eh. Sa mga nakikita ko sa ibang mga... Resulta ng walang tatay at nanay. Yes. Paliwanag na. Yes. Sa resulta talaga ng walang magulang, yan ang nagiging dahilan. Napapariwara ang buhay. Lalo na kung may magulang ka nga, kung sila naman ay iniwanan at pinabayaan. De syempre, mababarkada. Hindi na nila naalintana yung kung ano magiging resulta ng kanilang ginagawa. Yung barkada naman, wala rin isip. Siyempre, ito, walang makain. Parang bata itong paslit na kung ano iabot mo, okay lang. Dahil sa dala ng kawalan. Di ba? Yun ang mahirap, kategram, pagka wala talagang magulang. Kahit sobrang hirap ka na, meron ka lang nanay at tatay. Matitigas ang ulo mga anak ko. Sa totoo lang, matitigas ang ulo. Ginawa ng lahat ng mga kapatid ng asawa ko. Hindi pa rin sila. Ikinukuha yan. Kinukuha ng yung bunsong kapatid ng asawa ko sa Maynila. Kinukuha yan para magtrabaho, para magbalat ng buto. Hindi yung maasa sa akin. Iba paano lang kung sasakit ng nervous ko. Hindi ako nakakatulog. Hindi ako nakakatulog sa bahay na yan. Dahil kasi ang kinakabahan ako, baka mamaya yung anak ko na bigla na lang akong patayin, bigla na lang akong gano'n. Di ba? Opo, Nay. Naintindihan ko, Nay, kasi puro lalaki po itong mga anak nyo. Tsaka ano Oo. po. Nay, ibig sabihin, ang dami ho nila magkakapatid. Mga ilan ho kaya sila magkakapatid? Sa akin kasi yun sa akin, 5 sila. 7 daw po sila. 7. Pito sila. Dahil kasi yung ginawa ko sa mga anak ko, ginawa ko na lang dahil kasi iniwan ko sa kanila. Siya na lahat naging kuwan nila. Yung binigay ko sabi na asawa ko kasi nung bubuhay pa sila kasi yung pangalawang asawa niya, nagkabalikan sila. Opo. Nagkabalikan. Tapos nung nagkabalikan sila, doon na nagkalikchilik yung buhay ko. Nagkalikchilik yung relasyon namin, nagkalikchilik yung kuwan. Tapos yun, doon ako binubugbog. Tapos tapos lahat yung ginawa ko sa kanila. Tapos pagka wala siyang pera, binubugbog ako. Pagka hindi ako nakakabigay ng pera, binubugbog ako. Gumawa ako ng paraan. So kayo po yung gumagawa ng pera? So, hindi po si tatay? Hindi, minsan lang yun. Yung biyanang ko, nagbibigay ng bigas. Nagbibigay pag mayroong, yung nabubuhay pang biyanang ko, yung biyanang ko, talagang magkasundo kami, pati mga hipag ko. Kami mga hipag ko magkakasundo kami. Pero yung mga tuwa ko naman, yung siya, nandun sa sugalan. Nanganganak nga ako di nila nalaman nakapanganak ako Nay, bali ilan po silang anak ng papa nila? Kasi sa marami inyo sila. pa lang po 7. Doon sa iba-iba, marami. Kasi 7 pwedeng mga pang-7 na po kayo, di ba? Pang-6, pang-7. Pang-anim ako. Pang-6 po kayo, ibig sabihin kung 7 po sa inyo, yung iba meron tig-5 kaya? Oo, meron. May 5. No. Lahat sila. Eto, naririnig po kayo ni Kuya Kirby, gusto ko kayong kausapin. Kirby. Mama, tanong ko lang, saan ka ba ngayon? Hello, Kirby anak, kumusta ka naman dyan? Ano bang kuwan mo dyan? Puta, saan ka ba? Dito sa Bisaya, may sakit nga. Tingnan mo. Tingnan mo. Diyan sa Visayas, ikaw yan, nandiyan ka. Oo nga, andito nga ako. Pakinggan mo ako. Huwag ka magtataas ng boses. Hindi maganda yun. Kaya ngayon na yun, di ba? Narin na. Anak, kaya huwag kang magagalit. Dahil kasi, mabuti nga may tumulong. Oh, Diyos ko, Maria. Anak, kaya hindi ako kumukandan kasi yung ugali mo yan sa akin Ganon. Kayo kasi lagi kang galit, lagi kang kuwan. Parang bang hindi ko maintindihan kung ano.
Yun nga ko yun ang kinukuha ko sa iyo, anak. Dahil kasi anak ko kayo, kaso na, ganun ang sitwasyon ng ginagawa niyo sa akin. Nandyan ako. Lagi kang galit, tapos mabasag ka kung anong gamit na pating pintuan, sinusuntok mo, kung ano nang pinagdodrawing mo sa bahay, tapos kung ano. Siyempre ako, anak, naninirbus ako. Hindi ako makatulog ng mahingin dyan. Ikaw, mama, hindi ka sa Visayas? Oo, andito ako, anak. Kasi yun ang kinuha ko. Dapat hindi ka ganun, anak. Yan kasi, alam mo, anak, mahal ko kayo. Kaso lang hindi ako makakuha kasi mahirap Masasama-sama tayo dyan. Wala naman tayong, diba lagi ako kung saan ako nagpupunta. O nagpupunta ako sa mga tito mo, sa mga kamag-anak ng papa mo, namamalimos ako para may nakain tayo. Nagkukuha ako ng bigas, ng ulam, lahat. Diba? O, tapos ganun pang sinusukli niyo sa akin na dapat magkukuha lang kayo sa trabaho ako dahil kasi mama kawawa. Ganun, dapat ganun. Dahil kasi masakit sa akin na ganun lang kukuha ninyo, anak. Mahal ko kayo, kaso lang tinitiis ko. Dahil kasi si kuya mo, pag nalidisgrasya, tapos si lahat, kayong tatlo, nangungusumi ako sa inyo. Dahil kasi yung ginagawa niyo sa akin, inukuban ko kayo. Kinuhan ko kayo dahil kasi nung namatay yung papa nyo. Nung hindi pa namamatay yung papa nyo, di ba? Binububog ako. Nakikita nyo? Di ba? O, kinukan ako ng kutsilyo. Tapos, buntis ako. Di ba nakikita nyo? O, maliit ka pa? Elementary ka pa lang? Kaya di ko alam ang kuwan mo kasi anak dapat ang kuwan ko lang sa iyo, anak, dapat kuwanin mo yung problema natin. Dahil kasi ako, hindi ako magkukuhan dahil ako dito, alam mo naman, matanda na ako. Mas sakitin na rin ako. Siguro yung sa kakaisip ko sa stress, nagkaroon ako ng sakit. Pabalik-balik yung lagnat ko, hindi ko maintindihan na, sabi ko nga, Lord, kuhanin mo na lang ako para kung ano man mangyari sa akin, ganun na lang. Kasi, wala nang sa isa kasi, andyan kayo, pero mahal ko kayo, pero tinitiis ko, anak. Hindi nyo alam, tinitiis ko lang, pinapakain ako dito. Kinakain ako dito, pero tinitiis ko yung nararamdaman ko, stress ako sa totoo lang. Yun ang kinukuhaan ko, anak. Dapat ganun kayo, hindi kayo dapat nagpupan sa akin na ganun na lang ang sitwasyon. Alam nyo muna na namatay, bago namatay yung papa nyo, malakas pa. Diba? Saan kayo nakuhan? Lagi kayong barkada. Kung pag-uwi nyo, mga lasing kayo, di ko intindihan. Tapos nag-iinom kayo, maingay, hindi ako nakakatulog. Tapos ikaw, lagi kang galit, lagi kang nagwawala, lagi kang sinusuntok mo yung pintuan. Paano na lang ako makakatulog? Mamaya nervous ang umira sa akin ngayon, Kirby. Nervous, anak. Kaya lumayo ako dyan. Dahil baka mamaya mamatay ako nga. Mamatay ako dyan sa pinatatayuan ninyo, mamatay ako. O, paano na lang? Yun ang kinukuha ko, Kirby. Gusto, anak, hindi ako nagkukuha, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako nagkuha. Ayusin mo yung sarili mo. Ayusin mo, ikaw makakatulong sa sarili mo. Huwag kang ganun, dahil kasi kahit marami nagsasabi na ganun ka, napapraning ka na sa ganun, walang tutulong ko ng sarili. Sarili mo lang, anak. Alam mo, pinagdadasal kita, pinagkukuha kita rito. Pinagdadasal ako na ganun ang sitwasyon. Mabuti nagpasalamat ako, mayroong tumulong, parang may humatak na paa kung ano ba, nandiyan, na kumbaga ang Panginoon na para mayroong maging gabay sa inyo. Dahil kasi, yung mga tita nyo, yung mga nagsawa na sa kakapangaral sa inyo, ayaw nyo ko makinig. Lalo naman ako, ayaw nyo pakinggan. Ayaw ako pakinggan, lalo sa mga mo. Kasi ang kinukuhan nyo kasi, yung barkada, pinipriority yung barkada. Yung barkada, makakatulong ba sa inyo? Hindi. Yung sarili mo lang, anak, ang makakatulong, hindi ako. Dahil kasi,
Di ko naman katawan yan eh. Di ko naman pag-iisip yan eh. Yan ang sasabihin ko sa'yo, anak. Dahil kasi mahirap eh. Dapat intindihin mo yung kalagayan mo, sitwasyon mo. Dahil kasi masyado kang barsalista. Diyos ko, umuwi ka sa atin. Lasing ka, di ko maintindihan kung lasing ka o naka-drugs ka o ano ko. Pero nararamdaman ko na kayong dalawa ni Kit, alam ko. Nararamdaman ko. Dahil kasi ganun na yan nararamdaman ko sa papa nyo. Mainit ang ulo nyo. Mainit ang ulo nyo, hindi nyo maintindihan kung ano. Yung papa nyo, pag nawawala na yung tamang hinala, tamang kuhan, tapos kung anong pinag-iisip. Tamang pinag-iisip, pinagsisilosan ako, wala naman. Anak, ikaw lang makakatulong sa sarili mo. Wala, hindi. Walang ibang tao. Alalalayan ka lang. Alalay lang kami. Pero wala naman ang sitwasyon. Nay? Hindi ka naman. Nay? Medyo okay na po kami ni Kuya Kirby. Sasama daw po siya sa akin sa Martes. Sige, okay. Dadalhin ko po siya sa aming kilalang doktor po. Baka makatulong po sa kanya. Okay, sige. Salamat. Nay, kaya lang may problema. Welcome po. May problema po ako eh. Siyempre po, kasama yung ating Diyos, yung mga pangalawa, yung mga doktor. Pangalawa po kayo dapat na kasi mas mapapabilis po yung paggaling ni Kuya Kirby pagka nandito po kayo. Posible po kaya yon? Wala namang okay, makakaalalay ako. Kaso lang, kasi ako nandito, hindi pa naman ako medyo meron din akong nararamdaman dito. Hindi pa rin ko kaya magbiyahe. Kasi kahit na ko, yung sakit ko, nervyos, para bang, pagka mayroon akong sakit, para bang payat na nga ako ngayon eh. Hindi ako nakakakuan dito eh. Wala na akong pambili ng gamot para sa ako dahil yung mga kamag-anak ko rin dito. Hindi rin nakapasuporta, tapos hindi rin lang sa pagkain. Ganun lang. Yung panganay po nyo, medyo malalim po yung galit yata sa inyo. Si Kit. Opo, malalim po sa tingin ko yung galit sa inyo, yung base po sa kausap ko siya kanina. Ayaw po kayong kausap eh. Sabi ko, usapin mo na si mama mo. Wag daw po muna. Si Butchokoy, yung bunso okay. Itong dalawa, hindi. Si hindi Jesus dalawa, po okay. Oo. Wala na po. Nay, hindi, alam ko po. Nay, alam ko na po kung bakit ganito yung mga anak nyo. Kasi yung papa po nila, sabi nyo nga nakikita po sa kanila yung problema. Oo. Kaya, siyempre, kung matino yung wag ko sanang magalit sa akin yung ibig ko sabihin, kung nakikita po yung kabutihan sa magulang, hindi ko siguro magaganito yung mga anak. Hindi. Kasi kung wala pong magdidisiplina na tatay, wala pong takot yung mga anak sa mga magulang. Talagang magaganito po sila. Wala. Kasi yung sila lagi sa barkada, tapos kasi dapat kinuha ko na yan noon, magkukuha kami. Kaso lang, kinakalagkad ako ng papa nila, kinakalagkad ako, lumayas ka, kahit munti ako lumayas, kinakalagkad ako, sinusuntok ako, sumasakay ako ng madaling araw, hindi ko, tumatakas ako dahil kasi baka mamaya mapatay ako ng asawa ko dahil kasi tama lang hinala kahit yung pinagbubuntis ko sa kanya, hindi yan, dahil kasi malandi kasi, ganun maraming sinasabi sa akin. Kung baga nagkaroon ako ng trauma. Opo. Ganun. Nay, ganito na lang. Ayoko kayo masyadong ma-stress, pero may oras pa naman po para mag-usap po tayo. Si Kuya Kirby ho kasi naririnig tayo. Paalam po muna kayo sa anak nyo, Nay. Kirby. Anak, huwag kang masyadong kumain ka. May pagkain naman dyan. Binibigyan ka naman ni Chokoy. Kasi nagkakausap rin kami kapag may nagkakaroon kami ng kuhanan. Kasi sa Facebook, minimessage ko siya.
yung girlfriend niya, patawagin ka sa akin. Tapos nagtatawag ito, kinukumusta ko kayo. Eh sabi ko, okay lang naman. Oh, ikaw Kirby, ikaw lang makakatulong sa sarili mo, anak. Mahal ko kayo. Hindi ako nagkukuhan. Hindi ako nagkayabang, hindi ako nagkukuhan sa inyo. Mahal ko kayo, anak. Alam mo, pinagdadasal ko kayo na magsasama-sama ulit na maging maganda yung buhay natin. Pero, ang kinuha ko na, andito pa eh, yung ginagawa mo sa akin. Oo, may phobia. May phobia na ako sa papa nyo, tapos may phobia pa ako sa dalawa nyo. Dahil kasi pag na-accident kay kuya mo, hindi ako nakakatulog. Nay, nagagawa po nila yun dahil sa problema sa bahay. Tapos, yun po yung nakwento sa akin eh. Tapos, yung tatay pa pala, ganun din. Kaya siguro, ganun. Ganun. Ganito, Nay. Pagka napunta po ako ulit dito, tawag po ako, no? Para nakakausap niyo yung mga anak niyo. Anong pangalan mo? Ram po. Ram, Nay. Ram. O, ako naman si Ami. Ako naman ang kuhan mo. Tapos, maraming salamat na ang Panginoon Diyos may nag-guide sa amin, sa aming nag-iina. Welcome, Nay. Kaya, ano lang po nakita ko lang po itong bahay niyo, parang may umaano sa akin eh. Parang may pumipigil sa akin. Pero sa mga nangyari po, humingi po kayo ng tawad. Siyempre, bilang magulang, magandang marinig ng mga anak natin na, anak, sorry sa nagawa ko, ganyan. Naningi naman ako lang sorry sa kanila. Nung nandyan ako na, pasensya kayo anak, dahil alam mo naman na binubudyo ako ng papa niyo, kinakalagkad ako. Yung malalaki na kayo. Nakahingi naman po kayo ng patawad, ganon. Oo, si Kuya Kirby daw po may sasabihin sa inyo. Okay. Akin na. Hello. Sige, ikaw ba? Ano balak mo? Sige, uuwi ako dyan. Alagaan kita. Hindi mo ba? Wala. Anong wala? Issue, nanay. Ha? Hindi, bahala kayo. Bahala. Wala akong ano sa inyo. Hindi mo naman sinanay? Hindi po. Walang I love you. Sorry na. Nakukuha ko. Ano lang, pagpreho natin tong ating Kuya Kirby, ha? Sa ano po, sa Martes, dadalhin ko kay doktora. Oo, sige. Ano po muna, basta panatag nyo yung ano nyo dyan, panatag nyo yung loob nyo dyan. Pauwiin na natin si mama mo. Apo. Okay na. Apo. Siya Okay na, bahala. wala nang galit. Apo. Sabihin mo na, I love you na, ma. Mama, sige, bahala ka dyan. Bye-bye. Sige, I love you. Bye-bye. Sige, I love you, anak. Apo. Mahal kita. Apo. Mahal Sige, kita, anak, apo, ha? Ako po yun, apo. Kumain ka ng mabuti, ha? Apo. Apo. Kumain ka ng mabuti. Huwag kang magpapabaya pagkain mo. Yung kuya mo, saka si Butcho ko, alagaan mo, ha? Apo. Ingat po kayo dyan, Nay. Pagaling po kayo para kung makabisita po kayo dito. Sige po. Nanay, ingat po. Salamat po sa oras. Love ka ng mama mo. Apo. Pero tignan mo, Kuya Kirby. Dahil wala tayong pagsunod sa ating magulang, napahamak tayo, di ba? Apo. So ngayon, alam mo na yung mali. Apo. Kaya ayusin natin. Apo. Yung pagpapatawad kay mama mo, lagay mo na dyan. Huwag ka nang magtanim ng galit dyan o nasama ng loob. Okay? Okay po. Ganun yung gusto mo talaga sabihin kay mama mo? Mag-iingat po siya lagi kasi di po namin sa amin siya kasama eh. Kasi mahal po namin siya. Po. Pero love mo siya, di ba? Apo. Isipin mo na lang yung yung naging sakripisyo niya sa Japan para buhayin kayo. Siya po yung gumagawa nun. Mas matalino po siya kasi magulang po namin siya. Hindi ako makakarating bukas Tsaka po sa Sunday at saka Martes. Monday. Wala ako bukas, makalawa at Monday. Martes na tayo magkikita ulit. Okay po. Sige po. Okay lang, wag ka iiyak. Apo. Ha? Apo. Okay. Thank you sa oras, kuya. Apo, thank you. Magpipray mamaya. Apo, okay, pray po. Anong sasabihin mo kay God mamaya?
Patubayin po nila ako kasi tao lang po ako eh. Pero yung Gangit kanta po ng- na... Abo, Wait lang, bago ako umalis, kunin mo muna yung ano, tignan ko kung na-practice mo kanina. Hindi ko po makakanta yun. Hindi, kaya mo yan. Hindi ko po ito makakanta. Ha? Kaya mo yan. Okay, go. Oh Diyos, hindi ko po siya song eh. Hindi ko po makakanta. Kahit wag mo siyang kantayin, basahin mo lang. O Diyos, ikaw na ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, na walang papantay sa kahulatian mo, ang pangalan mo ay itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras na nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, papurihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ko sa amin. Tanging sandigan nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay kong aming Ama. Okay, good job. Thank Lagi you. mo siyang babasahin ha. Ay, awa. Bago matulog at paggising. Okay po. Sigurado, promise. Gagawin mo lagi yan ha. Promise. Apa. Nga po, ang ganda po na. Sige po. Ano yung pagkakaintindi mo sa kanta ulit? In the Lord of Jesus, God's, para po nakakalapit ka po sa Diyos. Paglapit po sa Diyos. Pakitungo po sa Diyos. Tungo po sa paniniwala po sa Diyos. Okay. Lagi lang natin kausapin si God, ha? Apa. Okay. Sige, paano? Alis na kami. Apa. Hug muna si Kuya Ram. Thank you po. Okay. Hindi po. Pakilala natin sila, okay lang. Si Ate... Malu po. Ate Malu. Ako Tapos naman si Ate Banji. Okay. Thank you po sa ano nyo, sa concern po nyo, ha? Sa pagpunta po nyo dito kay Kuya. Pero hindi po ako makakapunta bukas. Sabado at Linggo, Monday, Martes na po kami. No? Kung ano, pa-check na lang po. Okay naman. Okay po. Nung isang araw po kasi, 3 days po siya sa plaza eh. Nagpun na doon niyo siya nakakita? Si Kuya Kate ang nakakita po. Baka naglibot lang siguro si Kirby. Naglibot ka lang ba sa plaza, Okay, Kirby? kita, ano pong masasabi niyo? Ang linis so nung... Oo, talaga naman. Nakata na si Kirby. ano ka muna? Apo. Gano'n ka muna. Pogi po. Talaga si... Tsaka ano po, malambing. Oo. Malambing Yan yun ang siya. pinakagwapo sa lahat ng anak ni Ami. Kundi lang naulila yan sa ama, napakahusay na amang mag-atulga sa kanila. Siya po yung matalino. Opo, ang pakatalino po niya kung hindi lang po nagkaganyan. Kaya lang talagang ganun. Pag walang magulang, walang sumusubaybay. Yan o talaga. Pagka walang magulang. Kahit tayo mahirap, iba talaga yung anak eh. Hindi mo pababayaan, aasikasuhin mo, ituturo mo sa magandang asal. Ito kasi aral ng buhay ito eh. Oo. Ito si nanay. Oo. Kasi danas ko rin yan eh. Sa mga nakikita ko sa ibang mga... Resulta ng walang tatay at Oh, nanay. yes. Papaliwanag na. Oh, yes. Oo. Sa resulta talaga ng walang magulang, yan ang nagiging dahilan. Napapariwara ang buhay. Lalo na kung may magulang ka nga, kung sila naman ay iniwanan at pinabayaan. De, syempre, mababarkada. Hindi na nila naalintana yung kung ano magiging resulta ng kanilang ginagawa. Eh, yung barkada naman, wala ring isip. Siyempre, ito, walang makain. Parang bata itong paslit. Na kung ano iabot mo, okay lang. Dahil sa dala ng kawalan. Di ba? Yun ang mahirap, katekram, pagka wala talagang magulang. Kahit sobrang hirap ka na, meron ka lang nanay at tatay. Oo, talaga. Pero yung tatay niya, iba talaga. Maasikaso kahit na hinihilahod ang paa. Talagang pilit silang binubuhay. Pupunta yan sa mga inali, manghihingi ng pagkain nila. Pero, ang kwento ko sa akin ng nanay, ang tatay daw, sakit sa ulo. Hindi totoo yun. Bakit? Wait lang. Parang naguluhan ako. Hindi po. Siya po ang sakit sa ulo.
Si nanay. Yes naman. Saksi po kami. Oo. Kasi sabi ni nanay, wait lang na ano ako. Eto, wait lang. Kasi marami namang nakakasaksi dito sa baryo natin kung ano talaga asal ng kanyang magulang. Pero yung tatay niya, kahit na gano'n, hinihilawad ang paa, talaga namamalimos yan kasama silang tatlo. Ganito po ang ano daw po, ganito daw po ang problema. Yung tatay daw, drug addict. Hindi, kaya nga po natuto kasing mag-drugs nga eh. Kasi dala nga ng kawalan. Kaya natuto silang pag ganun dito sa bahay. Opo, wait lang. Pero paano kung sabi ng nanay daw, walang ano daw yung tatay. Naku, mahirap na po kasi magsalita. Sabi ko lang po na lang kasi. Sige po. Ito na lang po. Kumusta po yung magulang po nila? Yung ama po ng tahanan nung buhay pa po siya. Ay, okay. Okay talaga yung ama. Inaasikaso sila, lumalayos yung ina. Dat ng Panawan, paglilito na yun, mga 4 years siguro. Mga binata na sila. Pero totoo talaga yung sinabi na may kapatid silang... Opo, yung pina-adapt daw po yung 4. Pero hindi nila tunay na kapatid yun. Dahil nga kasi palayas-layas yung babae. Kaya nga sila nagkaganyan. Kulang sa attention, sa pansin. Andito man ang magulang, hindi naman sila pinapansin. Sarili lang ang iniisip. Yun ang totoo, kuya. Pero sila mababait. Yan, lalo na si Kirby, napakabait yan, tahimik lang. Yan ang laging akay-akay, silang tatlo magkakapatid. Kaya nga nagkaganon nga yung rebelde yung kuya eh. Kaya nga galit dun sa magulang. Si Kate. Yes, si Kate. Si Kuya Kirby. Dahil pinabayaan sila. Kahit andito man yun, sarili lang ang iniisip. Yun lang naman yung nakikita lang natin, di ba? Baka magalit sa akin si Ameski, yung ina. Oo. Siyempre, isa lang naman ako sa na-interview. Nasa saksihan naman talaga ng buong kapitbahay kung ano pagkatao niya, kung paano ulirang kang ina. Pero sila, wala kang marinig na basagulo, ganito. Basta si Kirby, andito lang sa bahay. Katas pupunta sa mga kapitbahay, ayun, pakakainin siya. Kasi itong bahay na to, ayun nga, ginawa ngang kuwanan. Kaya mga bata pa lang sila nakatikim na. Kapag ginawa po ng Hideout. Ng pong tatay. Hindi naman. Kaya lang naman hindi nagkaganon dahil meron din kasi nagpupunta rito. Mga kaibigan ng tatay. Oh, yes. Pero andito yung ina. Kasi yun na nga po eh. Dahil walang disiplina yung tatay, ng mga magulang, makikita nung... Oo. Pero sila, hindi sila sinasaktan ng ama nila. Walang pananakit po. Oo, wala. Mas kasi yun ang nagpalaki sa kanila nung iniwan sila nung mama niya. Nung bumalik na rito, malalaki na sila, mga binata. Mga binatilyo na. High school. Ganun. High school. Kaya nga kuya, kaya naging ganyan ang buhay nga nila dahil nga sa kapababayaanan na magulang na babae. Si nanay yung talaga yung Oo. Yun siya, may diferensya. Yun ang totoo. Kaya ganun pala yung sama ng loob ni Kate. Yes, ayan, oo. Kumakausap mo pa yung isa. Sino pong... May kapatid pa silang isa, yung bunso. Si Kuya Jesus po, nakausap Oo, ko. yun. Yan po yung medyo malalim siguro. Kasi ang lalim po ng pagka nagsalita. Kunti lang po talaga eh. Oo. Pero siguro pagka nag-open po siya, Oo, kasi andito lang kasi sa loob nila yung kwan eh. yung Sama, galit, oo. yung galit po na. Kaya nga, tingnan mo. Pero buti na nga lang si Kuya. Buti nga kamo, ganyan lang. Hindi ka... Kuya Kirby, pwede mo po ka kay tita dito. Sige na please, papayuhan ka ni tita. Hindi, pinagpapayuhan naman yan eh. Si Kirby naman eh talagang mabait yan. Kahit saan magpunta yan. Wala ka makitang kapintasan. Yan naman yung jacket. Oo, yes naman. Tita, Kaya- pag tumabayan, tignan Ay, niyo. gwapo talaga. Pogi talaga si Kirby. Wala lang makain si Kirby kaya nangayayat. Bigyan niyo lang ako ng 1 buwan o 2 buwan, tita. Oh, yes. Bibigyan natin ng trabaho. Oo. Nakapagtapos naman to ng high school eh. Kasi naging kabat siya ng anak ko.
Kuya Kirby, anong masasabi mo kay tita? Wala naman po. Hindi ko po alam eh. Hindi ko alam sabihin ko. Si tita, ano po mapapayo niyo sa... ito, wala ko kayong hindi kamag-anak, Hindi naman kamag-anak, kapitbahay. kapitbahay. Oo, yeah. Ano pong... Kapitbahay niya. Apo. Oh, maipapayo kay Kirby, ayan, no? Napakaswerte mo. May taong tutulong sa'yo. Ngayon, pag isinama ka ni Kuya, Apo, apo. sasama ka, ha? Sige po. Apo. Oo. Para pag Sasama gumaling ka ka na? na. Hindi po. Ayaw mo sumama kay Kuya? Kanina Pag pinipilit ni Kuya, ayaw pa doon. sumama ka, pag niyaya ka, para mabago yung takbo ng buhay mo. Kasi dito, wala kang mapapala. Di ba? Kahit magpunta ka man sa kapitbahay, baka pinagtatawanan ka pa. Baka tinuturuan ka pa ng hindi maganda. Di ba? Kaya mahalin mo yung mga nagmamalasakit sa'yo. Paano tita? Kasi baka po sa amin eh. Baka po hindi sige ko kami po, okay lang makadani. po. Oo. Thank you po Sige. sa oras po niyo. Ingat kayo, Kuya, God bless you. thank you. Magpe-pray ha? Apo, apo. Okay, thank you po, thank you. Grabe nung lakas ng ulan ka, Telegram. Gusto ko lang i-share sa inyo ka, Telegram, yun. Pag-uwi ho namin. Sobrang lakas po nung ulan. Pero daan po muna tayo dito sa Shell kasi parang may problema po yung sasakyan.